Sa ebanghelyong ating maririnig, ang isa sa pinakabantog na kwento mula mismo kay Jesus, ang parabola ng alibughang anak. Dalawang magkaibang mukha ng mga anak, ngunit iisa ang pinakitang mukha ng ama, ang kaniyang pag-ibig. Ang nakababatang anak na matapos hingiin ang kanyang mana, kahit buhay pa ang kanyang ama, ay lumayo at nilustay ito ng walang kapararakan. Nang ito'y makaranas na ng hirap at gutom, naalala niya ang kanyang ama at siya'y umuwi. Samantalang ang nakatatandang anak na hindi nga iniwan ng ama ay puno naman ng paninibugho nang malamang muling tinanggap ng kanyang ama ang kapatid niya na nang iwan. Dito sa istoryang ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang malalim na awa at malasakit sa mga makasalanang naliligaw ng landas, at ang labis na kaligayahan ng Diyos Ama sa mga taong sa kanya'y nagbabalik loob at tumatalima. Kaya't ang pinakapuso at sentro ng istorya ay hindi ang anak na nagkasala, kundi ang makaamang pag-ibig na ipinamalas ng ama sa kanyang mga anak. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Malinaw na ipinakita ng pagbasa ang pagmamahal ni Kristo at ang katotohanang hinahanap ng Diyos ang mga nawawala at naliligaw ng landasin. Makailang ulit nating narinig sa istorya ang mga salitang ama at anak. Isang pagpapakita sa atin na ang Diyos ay ang ating ama at tayo ang kanyang mga anak. At sa pamilya ng Diyos, katulad sa istorya, hindi maikakailang mayroong mga anak na masunurin at mayroong hindi. Gayunpaman, ang puso ng Diyos Ama na bukal ng pag-ibig, awa at habag ay nananatiling bukas para sa lahat ng kanyang mga anak. Lalo't higit ang sa kanya'y nagmamakaawa, dulot ng ganap na pagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Ano ang ganap na pagsisisi? Sinasabi sa Katesismo ng Iglesia Katolika, kung nagmumula sa pag-ibig sa Diyos na minamahal ng higit sa lahat, ang pagsisisi ay tinatawag na ganap na pagsisisi. Tunay na ang isang makasalanan ay maaaring maibalik sa grasya sa pamamagitan ng ganap na pagsisisi. Pagsisisi sapagkat nasaktan niya ang Diyos na labis na nagmamahal sa kanya. Walang kasalanan na kahit gaano man kabigat ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Halikayo, gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit kayo'y maruming marumi, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ang ika-4 na linggo ng Kwaresma ay tinatawag na linggo ng Laetare o linggo ng kagalakan. Sa liturhiya ng simbahan, pinuputol ng linggong ito ang panahon ng pagdadalamhati. Sa halip na kalungkutan, galak ang pinagdiriwang ng simbahan na siyang sinasagisag ng kulay rosas sa liturhiya. Akmang-akma ang ebanghelyo ngayon sapagkat pinapakita nito sa atin na may dahilan tayo upang magalak. Sapagkat sa kabila ng ating kahinaan at pagkukulang, mayroon tayong Diyos na ating Ama na nasasabik sa ating pagbabalik, patakbong sumasalubong at tawang-tawang inaakay tayo patungo sa piging na inihain niya para sa atin. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng ebanghelyo na una,
Ugaliing magsuri ng konsensya araw-araw. Tignan ang kaluluwa gaya ng pagtingin sa salamin, na aayusin ang sarili kung mayroong mali. At ikalawa, lumapit sa Diyos sa sakramento ng kumpisal na siyang pinto ng awa at habag ng Diyos. Alalahanin natin ang sinabi ni Papa Francisco. Inaantabayanan niya tayo. Naghihintay ang Diyos. Naghihintay siyang buksan natin kahit na pinakamaliit na puwang upang mapakilos niya ang kanyang kapatawaran at pag-ibig sa ating kalooban.